Pinakuha ko kay mami yung pang ilalim nito eh. Kaya lang wala pa siya ngayon eh. Dito tutubo yan. Ayan, sa ilalim na ito. Pero ito kalamansi pa ito. Diyan, puro diyan ang tubo niya. Yung inaalis yung kalamanda rin. Yung mahaba kasi. Ito, hindi pa tanda, hindi pa... Hindi. Kuha niyan, dugtong pa rin yan. Ito kasi yung mga dugtong diyan. Ito, so dito. Opo, ito yung original rootstock, yung kalamanda rin. Kaya dito mo aabangan nyo ang tubo niya. Pero hindi naman lahat ng puno may tumutubo niya. Pero pa ilan-ilan na tumutubo. Gaya nito. Oo. So, kaya pagka ayun, sa ilalim. isa-isa. Sa ilalim lang na yan. Yun yung karaniwan na tumutubo dyan. Ito. Kaya pagka maliit, pwede mo na siyang Ayan, yung kuhanan po natin ang ating yung kalamansi. Una, may linya na kayo. Magkukuha na kayo ng sukat ng 4x4 na. Meron na kayong lubid o maliit na lubid na konsyali. Lalagyan nyo po siya ng kuha para madali. Yung tanda o mark. Pagka nabatakan po ninyo siya, meron kayong stick ng barbecue o banana cue or kahit alahid. Bawat guhit na yon, tuldos kayo ng tuldos. Para doon sa buta. Oo, para doon sa buta. Pag natuldosan nyo na yan, saka nyo nga siya bubutasan. Ay doon sa linya naman ninyo, wala na palang problema dahil nakukaya na. Nakalinya na kayo, tabo na lang kayo. Ang gagawin na lang po namin, yung every 4 meters na lang po talaga susukatin namin doon. Apo. Tapos, di pagkalimbawa, ngayon, medyo okay pa siya, maaraw eh. Pagka nagdiretso po wala, so pwede kasing pamahayo ng tubig, yung malalim na, yung patudlong ninyo na ginawa. Kasi sabi nga ninyo, medyo malalim yung area. Pwede nyo po siyang patabunan. Opo. Sa Tagaraw, pwedeng ganun ang gawin natin. Pagkatagulan naman siya, para di sa pamahayo ng tubig, tabunan nyo ulit. Opo. Parang gado sa, magkaroon lang kayo ng isang maliit lang po na kanal. Kumbaga, para maging safe lang po natin yung kalamansi. Ang isa pang tanong ko, sir, di ba every 4 meters yung Apo, yung tanim, o distance, no, spacing. Ano bang mas maganda, sir? Yung every 4 meters nito na pagitan, mas maganda bang tapat sila o salisi? Isang diretso lang po yun. Kasi ang 4 meters, pag binatakan mo doon sa taas, sa pahaba, dapat tapat. Pag tinignan mo naman doon sa pahala, tapat din. Para nun, makikita ninyo maganda magiging itsura. Kasi pagka nag-alternate kayo, medyo mahihirapan kayo doon sa kuwan. Sa linya. Yung kasing iba, ang nakikita ko, mas maganda yung salisi para hindi mag-abot. Kasi kung nakatapat yung 4 meters to 4 meters dyan, parang nag-aabot sila doon sa nag-aabot doon sa kuwan niya. Sa pagitan sa may na. pagitan. Hindi kagaya nung sa salisi. Na may alternate siya. Kung alin po mas maganda. Ang gagawin ninyo, total naman, dalawa po yung hektarya na ko, 2.7. Ano? Yung isang hektarya, pwedeng ganun ang gawin ninyo. Tapos yung isang hektarya, yung 1.7 na hectare, ay di tapat-tapat naman. Kasi sa amin, puro tapat-tapat eh. Kasi yan, kahit naman po siya ay 3, kumbaga, di nyo pa pagtapat-tapatin, sa laki po noong metro na yan, 4x4, hindi kagad mag-aabot yun. Kasi maluwang po space nyo. Ang nag-aabot po dyan yung 3x2. Yung halimbawa, 3x3, yan, medyo madaling umabot yan kasi 3 lang ang pagitan. Ang advantage kasi po ng 4x4, lumalabong ng husto yan. Lumalaki. Kaya yun ang coin niya. Pero maganda naman siya dahil 4x4, pag maluwang nga naman ang lupa, ay baka tipid-tipid ng espasyo. 4x4 po yun, yung pasukat ko doon. Okay naman siya. Kumbaga yung kanal niya mismo, 1 meter yung loob nung tinamnan tatamnan.
So, kalahating metro yung sukat doon sa simula sa puno tsaka doon sa kanal. Sa kanal. Parang ganito. Opo. Yan. Half meter. Mm. Andito na yung kanal. Dito itatanim sa gitna. Opo. Kalahating metro yung distansya nung puno sa kanal. Opo. Ayun. Madali tubigan niya yan. Opo. Basta pagka nakuha siya, di maganda gawin ninyo, tubigan nyo muna. Pag natubigan nyo na, tsaka nyo ngayon taniman ng kalamansi. Di na kayo magpupuno-puno na pagdidili. Kasi meron na pala kayong kanal na nagawa na. Yung kasi pinupuno-puno natin ng dilig, butas-butas lang. Kagaya sa inyo, may linya na kayo. Nakalinya na po yun. Nakalinya na. Tubig na lang kailangan. Pagkatapos, pagbasa lupa, tsaka nyo tanim ngayon yung kalamansi. Kuha nyo. Nabutasan na. Pagka halimbawa po kasi yun ay binutasan nyo, tinubigan nyo, matatakpan ng lupa. Kaya pag tubig muna, saka butas. Tsaka nyo ngayon, lalagay nyo ngayon noong sulfate po na. Mas madali po siguro yung butas muna tapos tubigan na lang yung... Pwede rin. Kasi magkukuha na lang kayo. Opo, kasi kung basang magtatanim kami, masyadong mabagal ang kilos ng tao kasi basa na yung tatapakan po nila. So, mas maganda yung dry, bubutasan na muna namin, tapos lalagyan ng organic. Tapos, organic, sulfate pala, tapos organic, tapos dilig, kinabukasan. Saka tubig. Tanim. Dilig na yan, tapos kinabukasan, tanim. Tanim na. Yeah, pwede. Isang paraan din yun. Para po at least ay kuhan yan, tuloy-tuloy. Yun naman kasing kalamansi, basta't yan ay nabutasan na po natin, tapos tataniman. Diretso na yun. Monitor na lang po tayo sa tubig. Pagkahalimbawa naman kung siya, na itanim na po siya, parte-parte. Ilan po yung magiging manananim ninyo sa bawat araw? Siguro po, baka kukuha po siguro po ng 10 tao. 10 tao, kaya magtanim yan. Basta't nandun ay pong sa maghapon kaya magtanim ng 100 nyo. Kaya yung 10 tao, basta't nakaprepare na, tanim na sila ng tanim. Yung 1,000 may tatanim na. Ganun yun. Tapos, yan naman po ay medium naman siya. Ay mag-aalang naman yan eh. Ang susunod naman ninyo, 10 tao din ulit. Kaya in 2 days, pwede nyo po siya matanam na. Medyo magtatagal lang kayo pagka sa tubig. Kasi doon sa tubig, sa bagay, kung linya lang naman po ang inyong tutubigan, di naman ganun siya katagal. Tsaka sa butas po. Sa butas. Sa po bang nanggagaling yung tubig ninyo? Sa irrigation, deep well? Yung deep well po manggagaling. Yung pong pinakuan po nilang tubo. Ilan po ba ang lalim ng tubig dito? 14 meters sa isa't kalahati. Mababaw lang yung tubig. Mababaw lang. Malakas naman. Malakas po yung buga sa... Tama. Yun ang gusto ng kalamansi. Tapos meron pa pong open water doon na... Sa dulo. Opo, sabi ko nga sa kanila, hindi natin pwedeng pandilig yung open water kasi yung ibang tubig noon nanggagaling sa ibang sa mga iba't ibang bukid, bumabagsak doon na nakapag gamit sila o naghugas sila ng mga lason doon. Yung mga insecticide, yung mga herbicide, yung mga pampatay ng mga damo doon na makakasira ng kalamansi. Hindi ka pero sa kawan naman, okay lang naman yan. Okay kasi hindi naman siya direct kasi sa tubig naman mahalo na yun. Sa lupa. Okay, pang suporta rin yun kasi yung doon sa 2.7 na yun, ilang tubo po yung nakabaon? Isa lang po. doon sa bungad. Yun, yung isa kayang supplyan na yun sa hektarya. Tapos sa parting dulo, nandun naman yung irrigation. Kaya na supplyan. Importante doon, sa bungad kasi para hindi kayo mahirapan. Kasi pag nagkasabay-sabay po ang tubig, pwede nyo po siyang tubigan dito sa deep well, pwede nyo tubigan din naman doon sa irrigation. Kaya walang problema sa inyo sa patubig. Kaya kung sakasakali po sa patubig, hindi talaga uubra sa 2.7 yung... Pag isa lang po yung tubo ninyo, mahihirapan nyo kahit malakas. Dalawa na una, di naman kagad nayayari ang 1 hektarya ng 3 araw. Lalo na kung halimbawa, sabi nga ninyo, medyo uhaw ang lupa sa tubig. Talagang mangangailangan kami sa 5 araw bago matapos sa hektarya. Susunod sa kabila, 5 araw din, 2.7 yun.
Pagdating sa huli, tigang na yung kalamansi. Ay maganda yan, at least salubungan. Meron kayong irrigation, meron rin naman din na pang deep well. Oo. Ilan po ba ang mong gagawa po ng 2.7 yun na yan? Gagawa po lang. Po, yung magkatrabaho. Ilan po kayo? 10 po silang magtatrabaho doon sa pagtatanim Pero pagka naitanim na ho, Pagkaalaga. pag-aalaga na lang, ewan ko po doon sa may-ari kung ang ilan suggest ko yung sa kanya, yung may naka-statement doon sa tao doon din na Ang advisable natin, pagka po isang 2 hektarya, 2.7, kahit mga 3 tao. Kasi hindi naman masyadong kailangan ng maraming tao rin ng kalamansi. Kasi sa kuha niya, dadamo ka, lalong ganyan, patagulan. Kaya kung hindi mo naman tatanaman ng gulay yung pagitan, although pwede mo taniman ng gulay yan habang hinihintay mo yung kalamansi. Ayun. Ang gagawin ng trabahador doon, magdadamo, mag-i-spray. Hindi naman na tayo mano-mano kung minsan nag-i-spray na. Ma-remind lang natin, iiwasan lang natin po yung gumamit ng 2,4-D doon sa pag-i-spray ng damo. Kasi 2,4-D, ano pong kailangan doon ayaw, sa damo natin? kuwan lang po agroxon. Agroxon po ilagay niyo po dyan. Yun yung para doon sa malambot. Apo. Meron namang herbicide, kahit wala nang malambot, kaya lang minsan natitira din yung mga baging na mga malalambot. Sa insecticide po natin, para kung nagkaroon po ng... Ang insecticide naman po natin, ilagay niyo muna ito 2,4-D. Ano po yung paano? 2,4-D. Kuha yan, para doon sa malambot na pamatay damo yan. At pamamalit natin dyan, agroxon. Wag gagamitin yung 2,4-D. Cross mo yung X na yan, 2,4-D. Kasi yan, lalo kung magugulay kayo, lanta ang... Ano ang dapat? Agroxon. Agroxon. So, Pandamo, lagay mo dyan. pandamo. Sa pandamo, pwede kayong gumamit dyan ng Bestaquat. Ano po? Bestaquat. Yes. Quat. Pwede rin demolition. Parang yung nagamit lang din natin na pamatay damo. Ayan ang kanya yan. Kung ano yung hiyang, kung ano yung mas maraming makakamatay, yun ang ilagay natin din sa kanya. Hindi naman masyadong makakuha sa kalamansi. Sa concern, sa mga insecticide. Insecticide po yung natin. aplat, paano? Nagkakaroon ng aplat yung kandi ba, sir? Yung kalamansi. Anong... Kaya niya, pag nagkaroon ng white flies, yung mga lapitan, ang tawag doon, nagamitan lang natin siya ng lanet tsaka ng rodan. Ano ba? Lanet. Lanet. Tsaka rodan. Paghaluin. Yung templada po. Isang kutsarang lanet, tsaka isang takal ng rodan. Sa 16 liters. Knapsack sprayer. I-spray natin doon sa bawat puno. Pagka meron lang na siyang white flies, ha? Pagka meron siyang insecticide, pero meron siyang insekto. Pagka walang insekto, huwag natin gagamitin. Para hindi naman siya ma-immune kagad doon sa pag-insecticide natin. Sa ganito naman kasi, sa ganyang kalamansi, di pa naman siya kainin. Maliban na lamang kung may mga gulay sa katabi ninyo pag nag-spray nyo. Yun nga po isang problema doon. Nagtatanim sila ng sili doon sa kabila. Yung sili. Okay, pag halimbawa, nag-spray kayo, tingnan nyo na lang po yung kalamansi kung meron maataking pagumbagungan, yung mga maliliit na kuhan, mag-apply rin kayo. Para hindi ubusin wala naman po problema doon sa katabi niyang sili kung anong i-apply doon sa may sili. Wala naman problema doon. Kasi hindi naman siya po pwede gumamit din ng 2,4-D, mamatay sili na. Ganun lang kuha niya. Okay lang yan. Pwede rin kayo magtanim po sir ng gulay dyan. Habang po yung maliliit yung kalamansi. Pwede kayo magsilihan, pwede kayo magsitaw. Kaya lang sabi ko nga po, i-ayos po muna natin yung kalamansi. Kalamansi muna, tsaka na lang yung gulay. Pwede po yun. Kasi pagka po kalamansi lang titinamin niyo, maiinit kayo. Kasi yan, medium yan. Kulang nasa 1 taon at kalahati mahigit bago siya pwede po kalaman. Kung matagal-tagal, kulang 2 taon. Kasi ang kalamansi, once na tinanim mo siya, pag malaki ang punla, mas mabilis. Pagka medyo maliit. Yun na, tapos na tayo. Doon sa interval ng patubig, 3... pagka yung patubig na kagaya nyo na paagos na yan, weekly yan. Tapos sa abono po tayo. Sa abono, every 15 days. Every 15 days. Yung sukat,
Ang sukat niya, kung ano po yung bilog noong dahon niya kasi lumalaki yan. Mahigit isang kutsara. Opo, isang kutsara yung pangalawang lugay. Kasi meron na tayong unang lagay sa kuwan na pabaon niya. Sunod na buwan, lalagyan na natin siya ng mga 1.5. Ano? Ganun ang kanya. Ikaw ba? Habang nagkakaedad siya, dagdag ka ng dagdag ng konti ng pataba Bakit? para tuloy-tuloy. Additional ka lagi ng kalahating kutsara kada lagay. Every 15 days siya. Oh, tulo. Dalawa naman muhon yan sa gitna. Sa may right of way, may muhon yan. Pagkatapos maglagay ng pataba, ano sabay nun? Yung tubig, Oo. diligan. Para matuno yung pataba. 1 week po ano. Weekly naman yung tubig niya. Halimbawa, natapat kayo ng pagkapatubig ng ganon. 15 days. Lagyan nyo Ilan kayo dyan lahat? para matuno na yung pataba. Menos na sa Yung trabaho. kabila. Para po na. Ngayon, pagka meron bang mga sumasalakay ng mga insekto, yan lang ating gamot natin inilagay dyan. Yun ang gagamitin. Ang interval naman yan, weekly lang din yan. Pagka wala na insekto, stop na tayo ng pag-i-spray. Hindi naman na tayo kailangan natin yung magpapabungan na kagaya ng sa matanda na madalas mag-spray. Pwede natin gawin yan pag pamumungahin na. Ang kulang muna natin para mapigilan lang natin yung mga insekto. Tapos, ang karaniwan lang naman po na nagiging problema niyo kung merong kambing sa kapitbahay ninyo. Wala naman. Wala naman. Kasi pag may kambing, dadayuhin yan. At pag halimbawa, mag-herbicide naman tayo, linisin nyo muna po yung ilalim po ng kalamansi sa puno. Herbicide. Sa herbicide. Mag-a-apply tayo ng herbicide. Pagkatapos, mag-i-spray tayo ng umaga. Huwag sa hapon kasi sa hapon malakas kasi ang hangin. Kailangan yung tahimik yung ganito, yan. Yung tahimik yung hangin. Huwag natin itataas yung pito ng bomba pag mag-herbicide tayo. Ano po ba yung herbicide? Yung pamatay damo. Yung panlagay doon sa bomba. Pagka nagbobomba ka, hindi mo dapat itaas ka para hindi tamaan yung dahon ng kalamansi. Anong oras po dapat? Mga ganyan, mga 7, 6 to hanggang alas 10. Panahon ng pagdirada niya. Wag sa hapon kasi sa hapon malakas po ang hangin. Hindi makakakuha po sa atin. Baka tamaan kasi yung ating kaya kailangan hawarin mo lang yung ilalim para hindi na po pumunta yung pito ng bomba doon sa kalamansi. Yun na lang ang gagamasin mo. At least nun menos dito sa trabaho. Kasi once na yan, natubigan, susulpot yung mga damo nun yung mga maliliit Surbol po yan. Sureball yun. Kaya obligado mo talaga yung spray, hindi siya. Pag umulan naman, buong lupa na yun, tutubuan din ang damo. Kaya magkukuhan kayo. Hindi naman po tayo nagkukuha ng grass cutter. Ang grass cutter kasi di mo rin napapatay ang damo. Napapagalit mo lang siya. Ang ganda mga kabalay. Yun ang kawan niya. Pwede tayo mag-grass cutter kung hindi makapag-herbicide at laging muulan. Pwede mo siyang grass cutter. Pero hindi always. Yun lang naman ang halos ang kuha natin, ang monitor ng ating kalamansi. Tapos merong halimbawa may mga baging dyan na tutubo, alisin nyo lang yan. Tapos merong tutubo sa ilalim po nung tinatawag natin kalamandarin, yung mahahaba po ang tinik, tinatanggal yun. Sige pare, mamaya. Tatanggalin natin siya kasi hindi magbubunga yun 8 years siya kung para makita may bunga niya. Basta't mahaba tinik siya na malalapad ang dahon. Pag meron kayo nakita ng ganon, alisin nyo na kagad habang bata pa. Para noon, yung kasi ang kumakain ng maraming pataba. Yung sustansya doon sa kanya napupunta. Yung kasing mismong rootstock ng ating kalamansi, yun yung kalamandarin. Nanggagaling pa ng Mindoro yun. Yun yung buto. Tapos yung kalamansi, yun ang idinugtong. Kaya siya nagbubunga na kagad. Kalamandarin po ano? Kalamandarin ang tawag. Tapos, pagka mayroong bulaklak, hayaan nyo lang. Pag mayroong bukong maliliit, hayaan nyo lang. Yun naman kaya naman yung dalhin, yun naman ang kanya ibubunga. Pagka po, pwede na siyang pitasin nyo na. Pitasin na po Huwag nyo nang masyadong palalaki ng hustot dahil para hindi na makuha naman yung kalamansi. Iintulto kasi yung paglaki ng Totoo po yun. I-stop siya.
Pero yung bunga naman po kasi natin na yon, kaya naman kung pinagbubunga yung maliliit na siya dahil para hindi naman siya tumayog na mataas na walang sanga. Yun ang kokontrol na yun doon para hindi siya tumangkat. Oh, yung kalamanda rin daw nung tutubo, yung may tinik-tinik. Natanggalin daw agad yun. Oo, aalisin yun. Mamaya, pagkakakuha natin doon, punta tayo doon sa punlaan. Totoo sa inyo, kung meron tumubo doon, aalisin natin. Para yun ang palatandaan doon sa kuha ng kalamansi. Ang makikita nyo doon, Alisin yung buong puno. mismong sanga na yun. Sanga lang, hindi mismo yung puno. May Oo. po yata yun, may tusok po yata yun. Oo, yung mahaba tinik. Opo. Inaalis yun. Pag ganyan bata, madali lang siklitin. Pero pagka yun ay naman ay nakalaki siya, ay kailangan mo siyang lagariin or bulok. Doon sa mula doon sa ilalim. Kaya yun, kasi pag hindi mo natin inalis yun, yun lang kakain ng pataba. Makikita mo yung kalamansi, maiiwan siya. Yun ang tataas, yun ang magiging berde. Oo. Tapos, mapapansin nyo, nagbubunga yung kalamansi, hindi. May nabili ako kalamansi ko dyan. Ganun na itsura. Na siya ng yung light tinik. Oo, yun. Hindi magbubunga. Yung ang lumala nun yung kalamansi ni Iwan. Naiiwan. Yun na inaalis yun. Yun ang doon. Kaya yung lahat ng pataba na nilalagay nyo, siya lang kumakain. Yung kalamansi na dugtong, naiiwan na yun. Kahit yung nandito garod. Ganun din nangyari. Depende kasi kung minsan naman, baka naman minsan may nabibili, seedling lang. Wala yung dugtong. Sa suha, ganun din kasi, wala naman kasi maraming suha na nag-grafted eh. Karaniwan sa kalamansi nag-grafted. Ano kawan? Ko ng malakihan. Aha. So, dito naman yung linya ng mga kalamansi. Ayun. Kaya yung mga kanal ng kalamansi yan. Dito po. Yun yung nakaumbok, yun yung mataas. Ito po yung pinakamataas. Nakaumbok pong ganyan. Diyan natin papabagsakin yung tubig. Dito natin papabagsakin yung kanal, yung tubig. Pag nagpatubig, una rito, papasok dito, sarado rito. Ayun, maganda. Ay, sakto. Pagka napuno po yan, napatubigan yung isang linya. Yung kabila naman. Yung kabila na, sasarahan to dito, papasok na naman sa kabila naman. Ayun, at least na yun, magandang way ng tubig, tapos dire-diretso rito. Isa lang po talaga yung pupunta ng hose. Tsaka kagandahan naman niya, hindi naman siya yung bulusok na kuwan. Sliding lang. Ay, saktong-sakto sa kuwan ng tubig. Kasi pagka halimbawa yan, magagaling sa baba, paakit yung tubig, hindi. Ay, wala po. Puro sa baba lahat ng tubig nun. Ay, kaya maganda po yan. nag-decision po ako dito na lalagyan ko ng malaking kanal dito sa taas. Yun po ang magsisilbing magdi-distribute ng kanyan. Tsaka maginhawa po yan. Magandang, tsaka una-una, gawa na rin yung kanal po ng inyong kalamansian. Pakawala na lang kayo ng pakawala. Yun po kasi ang naging diskarte ko doon. Iba po ginagawa nila, kaya lang medyo magastos lang. Nilalagyan nila rito na simento. Simento po. Yung isang diretso na yon. Hindi ka na ikahukay ng hukay. Kung ka lang ng kuha ng sako. Kaya lang medyo magastos lang. Pero maginhawa tubig ang pagkagano. Pero yan, gaganda po yan pagka... Opo. Sabagay, importante sa umpisa, yan ang pinakamahalaga dyan yung tubig. Basta pero kayong source of water, buhay yan. Baka hindi stagnant yung lupa, makakuha po natin yan. Kaya ganda siya. Marami po ang pandang tubigan nyo. Mga chikiting, isasama ko kayo sa vlog ha. Ayan, nood kayo ng aking YouTube. Vlogger yan. Okay, para meron tayong kuhan. May souvenir kayo. Ayan mga kapatid, dito po tayo sa Gimban, Nueva Ecija. Kuha po tayo ng full lapong pananim para po doon sa ating katribian na first time po nasasabak po sa kalamansi farming. Bagamat siya nasa ibang bansa pero karoon siya ng pagkakataon na taniman yung kanyang bagong biling lupa dito sa Gimba. Shout out natin itong ating mga magagandang mga chikiting. Ayan, habang bakasyon. Yun na, sige sarap ang pagkain ng mangga. Maasim na. Maasim ba? Hindi masyado. Ayan. Anong grade ka na? Grade 6. Ikaw, anong grade ka na? Sa pasukan ko, grade 4. Grade 4. Ay siya. Grade 2. Grade 2.
Ako mo pala yung aking anak na ko, grade 2. Okay. Ito na po mga ka-farmers ko, yung pulang kalamansi. Ang medium size. Sa 2,000 puno para sa 2.7 hectares na kanila pong tatamnan. Yan. Kaya prepare na at pagka po umulan po ng malakas ay maitatanim ito, pero gagawin po ng may-ari ay unti-untiin ang pagtatanim para at least ay hindi naman po pwersado sila. Ito yung kalamansi, mga katribya. Ito yung ating mga puno. Yan, mayroon pong mga bulaklak at may mga buko na. Yan, ito yung ating medium size, mga bagong punla. Actually, hindi po masyado makalaki ngayon ang ating mga medium at agad na agad. At marami pong nagtatanim. Yan. Ang ating medium size. Hindi nga, hawakan nyo nga yung kalamansi. Ayan, o. Ganda. Siguro kahit araw-araw, 100 ang itanim nyo, okay siya. Para nun at least nun medyo natututukan po yung tatanim natin pagka tanim tapos diligan. Kasi mahirap pagsabay sa medyo matatagal lang kayo, maliban na lang talaga na kuwan siya. Marurunong yung magtatanim. Pero kahit 3 tao, 4 na tao, 200 makakapagtanim siya. Pinakuha ko kay mami yung pang ilalim dito eh. Kaya lang wala pa siya ngayon eh. Dito tutubo yan. Ayan, sa ilalim na ito. Pero ito kalamansi pa ito. Diyan, puro dyan ang tubo niya. Yung inaalis, yung kalamandarin. Yung mahaba kasi. Ito, hindi pa tanda, hindi pa... Hindi. Kuha niyan, dugtong pa rin yan. Ito kasi yung mga dugtong dyan. Ito, so dito, Opo, ito yung original rootstock, yung kalamandarin. Kaya dito mo aabangan nyo ang tubo niya. Pero hindi naman lahat ng puno may tumutubo niya. Pero pa ilan-ilan na tumutubo. Gaya nito. Oo. So, kaya pagka ayun, sa ilalim. isa-isa. Sa ilalim lang na yan. Yun yung karaniwan na tumutubo dyan. Ito. Kaya pagka maliit, pwede mo na siyang siklatin. Para hindi na siya kagad na lumaki. Yun kasi kumakain ng kanya ng pataba. Yun yung diretso niya. Tapos, bukas na lang din po ng umaga or hapon ninyo diligan. Apo, para nun, titingnan nyo po yung mga hindi inaabot ng dilig. Kasi kung minsan yung dahon niya ay malalanta. Madali lang naman niya. Pagka ilang balik ng dilig ng hose yan, mapapansin nyo naman yun. Dito ko ng hose nga yung aabot. Opo, yung mahaba. Total dito, malakas naman yata tubig dito. Ano? Yan, pwede yun. Para nun at least lahat maaabot ito. Pwede kayo rin itong gumawa ng daan. Kung magkukuha kayo ng punla. Para napapasok ninyo. Sabagay, pwede naman ninyo yung kabilaan doon sa likod. Gaganon nyo lang po yung hose ninyo. Pwede sa kabila. Kasi pagka doon, paabutin nyo yung hose nyo doon, baka merong hindi madiligan doon. Meron din naman itong tubig. Doon. Ayun, saktong-sakto. Ito, sapa yan, ano? Galing po ng irrigation niya. Ang irrigation. Oo. Pagka patay yung irrigation, Wala ito. Pero malaking tulong yan, irrigation. Yung diretso niya. Tapos may mga bulaklak. Yan yung bulaklak. Saka yung buko okay niya. na po, gano'n na lang po sir. Tawag kayo pag halimbawa tawag na lang meron po tayong kapag, tanong. Hindi pa po nasigyan. Okay, sige.
Sige po mga katuwig, babay po sa Thank inyo. you po. Sige po. Thank you po. Kita-kita na ulit. Pagka naitanim na po ito, siguro baka bisita na lang po. Sige po. Thank you Sige, po. thank you. Pwede tumawag? Kayo tumawag. Ito yung lahat na kuha natin. Nasa 2,000 plus. So, bali, nasa 40 yung ating sobra rito. Kaya halimbawa, meron man po na nakuhan, yung nabali, meron naman tayo pampalit. At tapos, ito yung sinasabi natin, kapag ka po meron tumubo po dito, halimbawa, ito yan. Tinatanggal natin. Dito tumutubo sa ilalim yun. Yun yung kalamanda rin na inaalis. Para noon at least, yun ang alisin natin para lumaki yung ating kalamansi. Yun yung mahahaba din eh. Wala tayong makita nga sa ilalim eh. Pagka yun na yung napansin ninyo, iba dahon nun. Ito, kalamansi pa ito. Huwag nyo alisin. Laging dito tumutubo yan. Diyan. Opo. Sa ibaba ng dugtungan. Para madali. Saka yung mga bulaklak, hayaan nyo lang. Pag nakita nyo po na meron siya medyo lumilikom po yung dahon niya, nangangailangan siya ng dilig. I-shower lang po ninyo. Ngayon, gawa lang po kayo rito ng kawan. Pinakadaanan para po nun ay kinuha lang natin ito para yung tamang bilang. Mapasok noon doon yung tubig. At yung hose lang na kawan. Pagdidilig. Kahit ikalawang araw, diligan natin. Ayan. Puka po tayo sa timba para doon sa pagtatanim ng ating kalamansi. Paano mga farmers, kita pala po tayo bukas para susunod po natin vlog. God bless you lahat. Bye-bye. Shoutout po natin si Sir Erickson. Tinalo po sa kanya pong may bahay.